mo itong si Buboy, ang pangit-pangit. Kahit artista yan, naku, talagang hindi pa rin siya magmumukhang artista dahil mukhang pa rin siya, yung taong grasa pa rin siya, ang itim-itim at talaga ang dugyot-dugyot niyang tingnan. Detalyado ang opisyal na pahayag na inilabas ng pamunuan ng Oh My Love kagabi, November 24. Kaugnay ng mga reklamo ni Mystica, malinaw na nasagot ang lahat ng mga akusasyon ng singer-actress na nakaramdam umano ng pagbabaliwala ng production staff sa mga concern na ipinarating niya. Kabilang sa maraming reklamo ni Mystica ay ang pagsasama nila ni Kiray Celis sa isang kwarto. Bukod sa hindi siya komportable, magkaiba umano ang lifestyle at prinsipyo nila ng young comedian sa issue ng room sharing. Sagot dito ng pamunuan ng Oh My Love, with regard to her sharing the room with Kiray, this was communicated to her in advance as well. The door of their room was clearly labeled with the name of the assigned occupants, Kiray and Mystica. Kiray entered the lock-in taping on November 19, 3 days after Mystica. But that same night at 11 p.m., Mystica complained and demanded that she be given her own room. Due to the lateness of the hour, production could not accommodate this immediately. But the following morning, November 20, she was transferred to her own room. Nagbitaw rin si Mystica ng mga salita laban kay Kiray. Pinaratangan ni Mystica si Kiray na maingay kasama sa kwarto at malakas ang boses habang kausap sa cellphone ang boyfriend nito. Kahit naglabas na ng official statement ang Oh My Love, patuloy si Mystica sa pagsasalita tungkol kay Kiray sa kanyang vlog. Isa sa mga matinding revelasyon ni Mystica ay ang mga sinabi di umano ni Kiray laban sa kanilang Oh My Love co-star na si Buboy Villar. Saad ni Mystica, hindi pwedeng hindi ko ipagpapalit ng kahit ano ang aking privacy, and most importantly sa isang tao na hindi ko kilala. Kilala si Kiray natural, but as a person, personally hindi ko nakakasama yan. Ito na nga lang mismo nung pinuntahan siya ng crew o mismong staff para kunin ano yung isusuot niya. Tapos all of a sudden, bigla siyang nakapagbitaw na ay alam mo itong si Buboy, ang pangit-pangit. Kahit artista yan, nako talagang hindi pa rin siya nagmumukhang artista dahil mukhang ano pa rin siya. Taong grasa pa rin siya. Ang itim-itim at talagang ang dugyot-dugyot ng tingnan. Sabi ko kay Kiray, bakit ka nagsasalita? Sige, isusumbong kita. Ang feeling niya kasi kapag nagsasalita siya ng gano'n, nakakatawa siya. Ang feeling niya, mapapasaya niya kung sino yung nakikinig. Ang sakin, it's not right. Sinabihan ko siya, huy, wag mo naman sabihan ng ganyan. Paano pala akong narinig yan o nalaman na ganyan? Pala ang sinasabi mo. Kinukwento mo. Ang sabi niya ay hindi, magkaibigan kami ni Buboy. Alam na niya yon. Well, granted, kaibigan mo yan at alam niya na ganun ang sinasabi-sabi. Pero masasaktan pa rin yung tao, lalong-lalo na kung totoo na siya ay maitim lang. Mukhang grasa lang, mukhang pangit lang, hindi siya mukhang artista, mga ganon. It's still something na nakakasakit, diba? Hindi pwede yung ganon. Litanya ni Mystica tungkol sa inasal umano ni Kiray. Sinubukan kunin ang panig ni Kiray. Gustong-gusto niyang sagutin ang mga sinabi ni Mystica laban sa kanya. Pero pinakiusapan daw siya ng production staff na manahimik na lang. Ang mga kontrobersya at isyong pinagdaanan noon ni Mystica ang isang dahilan kaya may mga pagdududa ang publiko sa kanyang mga pahayag. Kahit katotohanan na ang mga sinasabi niya. Nonetheless, magsisilbi pa ring aral kay Kiray ang insidente dahil hindi talaga mabuting mamintas ng kapwa. Anong punto ni Mystica para magpalabas ng mga kwentong barbero? Para lumabas na kahit demanding siya, totoo siyang tao. Siya mismo twisted ang kanyang kwento, bakit nandamay pa siya at nanggugulo? Well, kailangan niya talaga ng views sa panahong ito kaya desperada para magkaroon ng content. Kawawa naman. Kung sakali man totoo yung sinabi ni Kiray, walang-wala namang itsura niya kay Buboy. Si Buboy may sex appeal, si Kiray wala nun. Kung hindi naman totoo na Mystica, manahimik ka na lang sa dilim kasi hindi ka naman kawalan. Si Kiray na ayaw mo makasama sa room tapos siya magsabi sa'yo ng ganon about kay Buboy, asa ng logic doon? Sira ka na, wag ka nang manira pa, walang maniniwala sa'yo.
Kung sino man namintas kay Buboy Villar, huwag kang manira at manghusga ng kapwa. Pumarap ka sa salamin, tingnan mo sarili mo. May kapintasan ka din, bata o matanda ka man. Imposible, pangit si Kiray para magsalita ng pangit kay Buboy Villar. Pangit lang utak ng matandang pangit na mistika, pangit naman ugali nito. Hoy mistikang tags, laos at talaga namang laos, umuwi ka na lang sa bahay mo para ihanda ang mga paninda mong mga manok. Magprito ka na lang ng chicken wings at balon-balon, idagdag mo na din ang balot na itinda. Huwag ka na nga maglakad relevant kasi hindi ka na relevant sa mga panahong to. Ang toxic ni Mystica, binigyan ka na sana ng chance sa industriya, ngayon gaganyan ka, kahit saan ka ilagay toxic ka. Base sa kwento niya, totoo naman sinabi ni Kira yun, pero as a friend, ganun talaga mga magkaibigan, nag-aasaran, naglalaitan, pero itong si Mystica, kunyari pa concern, at bakit daw kailangan pa sabihin yun, kesyo masasaktan si Buboy, pero bakit niya pa pinagsabi sa vlog niya? Kunyari pang concern, pinagkakalati naman para masabing mabait siya. Very wrong po ma'am, Mystica yung dali nyo. Ganon naman talaga ang mga comedians, diba? Nag-aasaran tapos nilalait ang isa't isa after magtawanan na lang. Hindi naman yun big deal sa mga comedians eh. Kung sinabihan man ni Kiray ng ganon si Buboy, well, kindly watch na lang yung vlog ni Buboy na nagtaong grasya siya at pangit na itsura prinant niya si Jelly Andres. I don't think Kiray will do that, considering the industry today. It's not about the looks anymore, it's the talent and humor that an artist could offer to its audience.